Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Estudyante ka ba o hindi? Ka magsisinungaling. Estudyante ka o hindi? University Belt o U-Belt, kilalang lugar na ito sa lungsod ng Maynila. Magmula sa dulo ng Espanya, Moraita, Recto, Legarda at mga karatig na lugar na napapalibutan ito. Halos magkakatabi lamang ang mga tanyag na universidad at mga kolehiyo sa lugar na ito na tinatawag na U-Belt. Napapalibutan ng U-Belt ng mga dormitories, boarding houses, fast food, bookstores, convenience stores at iba pang mga establishmento ng negosyo na nauukol sa pangangailangan ng mga estudyante. Subalit, sino ang mag-aakala na sa U-Belt may ilang mga establishmentong nagsisilbing patibong para sa mga estudyante? At ang mga nagmamay-ari ng mga negosyong ito namamayagpag sa kanilang mga itinatagong illegal na aktibidades na nagsisilbing tukso sa mga estudyanteng minor de edad ng U-Belt. Member ako ng gang. Dati kami namamayagpag dyan sa Yes at sa Jaka. Araw-araw, tumatambay kami dyan ng mga tropa ko. Minsan, nagkabungguan ng onti. Pagka nagkasamaan ng tingin, nagkakarambol kagad kami. Kaya nga kami binandyan sa Yes at sa Jaka. Ngayon, napansin namin na hindi na kami pinapasok. Mga bata na yung pinapasok, mga first year college, second year college. May mga high school nga minsan eh. Sa pagkakabahan kay Mark at sa kanyang gang, panibagong parokyano naman ang nagsimulang papasukin ng Yes at Jaka Billiards. Mga menor de edad na high school at mga first at second year college students mula sa U-Belt. Maraming beses na ako nakapagpasok ng minor, lalo na nung hindi pa kami binaban sa Jaka at sa Yes. Tip ni Mark, hindi lamang mga estudyante sa mga universidad sa U-Belt ang nagsimulang maging parokyano ng Yes at Jaka Billiards. Maging ang mga estudyante sa ibang eskwelahan ay naliligaw na rin sa inireklamong bilyaran. Tsaka mga tiga World City, pumupunta din, lumadayo, mga tiga Lyceum, tiga Mapua, tiga PLM. Ay, nagka-taxi pa para makadayo lang. Sa loob ng Yes at Jaka Billiards, nagaganap din ang ibang uri ng kalakaran na kadalasang nauwi sa loob ng kalapit na Marina Mansion Motel. Sinasadya namin nasingin sila para if ever na nahirapan sila umuwi o nalasing sila, pwede namin silang dalhin sa motel kung saan pwede ang mga naka-uniform. Taong 2004 nang mapasok ng bitag ang Yes at Jaka Billiards kung saan lantaran ang pag-inom ng alak at paggamit ng ilegal na droga tulad ng marijuana ng mga menor de edad na estudyante. Paliwanag ng isang business analyst, itinatayo ang negosyo sa isang lugar base na rin sa pangangailangan ng mga residente dito. Ang importante ang demographic ng location. Usually, ang mga negosyo ng mga tao, depende yan kung anong kailangan ng bawat lugar. Kunyari sa Maynila, sa Pasig, Muntinlupa, o kahit ano bang barangay o syudad, kung anong negosyo ang kailangan sa lugar na yon, yun ang binubuksan. Ayon kay Wilson Flores, sadyang inilagay ng nagmamay-ari ng Yes
Jaka Billiards, maging ang Marina Mansion sa gitna ng University Belt dahil sa mga minor de edad na estudyante kung saan madali silang maakit sa tukso at bisyo na nakikitang malinaw na parokyano ng mga establishmentong ito. Kadalasan sa buong mundo, ang mga negosyante, ang iniisip na nila, kumita. Basta may kita, may profit, pwede na. Kasi ang kabataan siguro, sa panahon ng edad ng kolehiyo and above, parang malapitin sa tukso. Ang programa niyo, tama ang programa niyo, dapat may mga zoning na tinatawag. Zoning, yung mga lugar, mga negosyong ganyan, saka negosyong inuman, yung mga hard liquor na inuman, mga bar na controversial, saka mga pasugalan, dapat may ilang 100 meters away. Alam ko, may distansya yan na pinaka-minimum na dapat hindi pwedeng malapit. May mga listahan ng mga negosyo na bawal sa malapit sa eskwelahan. At 3 ng Pebrero, nagsagawa ng surveillance ang bitag sa University Belt. Unang grupo, target ang Yes, Jaka at Sight and Shot Billiards na nasa isang gusali lamang. Ang pangalawang grupo sa Marina Mansion. Alas 2 ng hapon sa Yes, Jaka at Sight and Shot. Labas-pasok ang mga estudyante na pawang naka-uniforme pa. Sa loob ng bilyaran, agad mapapansin ang grupo ng mga estudyanteng ito na ginawa ng classroom ang loob ng bilyaran. Mapapansin sadyang ginawang mas madilim ang loob ng mga bilyaran para maiwasang makuna ng surveillance video ang mga kalokohan sa loob nito. Kapansin-pansin din sa labas ng Yes, Jaka at Sight and Shot ang isang barangay outpost na ito. Sa kalapit na Marina Mansion, ito ang eksena. Ang magpartner na naka-uniformeng estudyanteng ito, pasimpleng magkahiwalay na umakyat sa Marina. Kahit anong araw naman, tinatanggap nila yung mga estudyante na naka-uniform na mag-check-in sa kanila. Ikalawang araw ng surveillance. Dalawang bitag undercover ang nagpanggap na estudyante. Sinubukang makapasok sa Marina Mansion. Paakyat pa lamang ng 3rd floor ang mga bitag undercover. Agad na silang sinalubong ng receptionist ng motel. Ito po. 228 po. Yung premium lang. Sige lang, wala available. Cash po 237. Taas. Habang patuloy ang pagpapasok ng Marina Mansion sa mga naka-uniformeng estudyante, sa lobby, lantarang makikita ang presyong pang short-time service ng motel. Kahit naka-uniform, kahit anong edad, hindi naman tinatanong. So kung kailan naman gusto mag-check-in, nakapag-check-in kami. Sa ikatlong araw ng pagmamanman ng bitag,
Ang 525 Lodge naman na nasa tapat lamang ng isang kilalang universidad ang sinubukang pasukin ng mga bitag undercover. Pag-akyat sa 525 Lodge, Pag 3 hours po, 175. check-in po ma'am. walang tanong-tanong, agad binigyan ng susi ang aming mga undercover. Kinahapunan, muling bumalik sa Yes, Jaka at Sight and Shot Billiards ang mga bitag undercover. Dito na kumpirma ng bitag na mas dumadami ang mga nag-iinumang estudyante sa loob ng bilyaran pagdating ng hapon. Nakasaad sa Republic Act 1224 ang pagbabawal sa mga establisamentong nagbebenta ng kahit anong klaseng nakakalasing na inumin. 200 metro ang layo sa mga paaralan. Isang city ordinance naman sa siyudad ng Maynila ang nagbabawal sa pag-aalok ng short time sa mga motel sa Maynila. A 15 ng Pebrero, nakipag-ugnayan ng bitag sa Manila Business Permits and Licensing Office at Task Force Chapa ng Manila City Hall para sa isasagawang surprise inspection sa Yes, Jaka at Sight and Shot Billiards. Nakakatanggap po kami ng mga text messages na sumbong din mga estudyante sa UBELT, dalawang establishmento. What should we do is to really show it sa inyo na as confirmed na mga naglumapit sa amin. Boss, yung tambayan namin eh. Ngayon, may relations po yan. Yung Marina Mansion and Yes and Jaka Billiard, problemado na to. Pag nagiinuman ngayon, nagiinuman na roon. Talagang tower kung tawagin. Pag nalasing na sila, dadalhin na yung mga babae roon. Ang mga nag-check-in dito as confirmed nung mga estudyante nagsumbong din sa amin. Miyembro din kasi ng frat, tambayan ho nila. Kilala na ho yung Marina Mansion as tambayan ho, motel ng mga estudyante. Let's say, pag nag-break, let's say 2-3 hours break, yung girlfriend dadalhin nila, easy lang, accessible eh. Nandiyan ka lang, Marina Mansion. And we confirm that, and binabantayan namin ang pasok at labas ng estudyante, nag-aakbayan, may mga high school pa. So again, aktibidades ito ng mga kolehiyo. Ito pala eh, kanilang mga hideouts na sa akin kasi, I need us to go there para makita ninyo, pero bago ang lahat, ipoprove namin sa inyo. By way of showing the surveillance, kasi hindi ho kami magsasalita nang wala kaming surveillance. Magkahiwalay po sila makulat. Dapat after school hours lang sila pwedeng mag-serve ng liquor. Yan, patawag natin yung mga establishment owners na yan at require natin sila ng ganun. Pag school hours, bawal magpapasok ng estudyante. Trabahong bitag to eh. Kailangan dito bruskuhan eh. Pabihan mo kagad yung security guard dahil yung baril ha. Importante, walang masaktan. Kung dalawa yung security guard sa baba, kayong dalawa dun sa baba. Okay? Ha? Game. Okay, patungo na ang grupo ng bitag kasama yung mga taga Manila Business Permit and Promotions at yung mga Manila City Hall Police Department Detachment. Sila yung manggagabay at magsisecure sa lugar. Dalawang undercover ng police ng Manila City Hall ang papasok doon sa Jaka at yung isang Yes Billiard na nag-iinuman yung estudyante roon para ma-confirm alam namin na dito market din yung mga barangay na nakakasakop dito, yung mga tagawad nila. Titingnan natin yung execution and I hope hindi magkasunugan. Eto, malalaman natin. Pagdating sa target area, ito ang sumunod na eksena.
Boses kita! Buksan mo! Sa loob ng bilyaran, kanya-kanyang pulasan. Wala kayo, opo. Opo. Ay! Kanya-kanyang tago ang mga estudyante. Wala kayo, wala kayo. Hindi ko trabahong hulihin kayo. Narinig niyo ako? Pero dapat malaman ng magulang niyo itong ginagawa niyo. Eh, kay ngayon ka lang, kay kahapon, kay bukas, o sa susunod na taon, hindi mahalaga. Nandito ka eh. Na isinagawa yung visitation, nandito kayo. Uniform's good. Don't waste it. Awa ko sa magulang mo, nagpapaaral sa'yo, tapos nandito ka, nagbubulakbol. Don't. Whether it's break time or not, this is not an appropriate place for you to be. Listen to me. How old are you? 17. You're 17 years old, your mom, your dad expect you to be in school, but you're here. Whether break mo hindi, I don't think your school's gonna like it because you have your uniform. Okay lang sana kung nagpalit ka. You're wearing a uniform signifies your school. Pag nalaman ng eskwelahan mo yun, drop out ka. Wawa ka. Habang isinasagawa ng Bitag at Manila City BPLO ang operasyon, lumabas sa katabing barangay outpost si Barangay Chairman Eddie Guevero. Si Barangay Chairman nag-opisina sa loob mismo ng building kasama ang mga bilyaran. Tanong ko sa iyo, may apo ka na ba? May anak ka? May anak na. May apo ka rin? Yes, sir. Pag ang apo mo pumasok dyan, anong gagawin mo? Siyempre, didisiplinahin. Didisiplinahin mo. Patupad mo ang batas. Hindi lang para sa pamilya mo, kapakanan ng sinasabing distrito mo, itong barangay mo. Sabi nga ni Mayor Lim, the law applies to all or none at all. Naintindihan mo ibig sabihin noon. Sir. Patupad mo sa buo, kabuuan. Kasi kung ako nakaupo rito, sasabihin ko dyan sa kulokoy na nagmamayari, pakinig ka, ayaw kong malintikan ako. Andito pa ng opisina ko, ayaw kong gawin mo harap-harapan na ikaw ang nagtutulak para sa mga estudyante maging lasenggo at magtatambay dyan sa halip na pumapasok, ikaw ang tinatambayan. Hindi nakikita niyo ho ba yun? Excuse me. Hello, ma'am. Eh ba, mga may-ari naman tumatawag yan? Pakausap mo sa akin. Sino ba yung nakausap mo? Boss ko, sir. Sinong boss mo? May-ari. May-ari ng ano? May-ari ng building. So, konektado ka sa may-ari. Ikaw agad tinatawagan. O, diba? Magbigay ka naman kunting galang sa amin. Yung alin po, sir? Paano mo na yan? Sorry, sir. Hindi ko maintindihan sa'yo. Alin ang matimbang sa'yo? Etong pagiging chairman mo o yung amo mo? Sir, sa barangay. Ayun naman pala eh. Tama ba itong sitwasyon natin ngayon o mali? Mali po, sir. Mali? Di, dahil mali ka, halika, sama ka sa akin. Tama na. Sama ka, halika. Sige. Oh, chairman. Chairman, sige. Pangaralan mo, chairman. Kinig kayo. Chairman, tayo ka dyan. Chairman ng barangay to. Pangangaralan kayo. May mensahe siya para sa inyo. Sige, chairman, pangaralan mo. Mga anak, ako yung barangay chairman dito sa nakakasakop na barangay. Sana mag-isip-isip na kayo. Sana yung pag-aaral na lang ninyo atupagin nyo. Kinabukasan, isang closure order ang kinasa ng Manila City BPLO upang ipasara ang Marina Mansion at 525 Lodge.
Sa di inaasang pagkakataon, ang kasama naming business inspector na si Joel Garcia ayaw nang bumaba ng sakyan para inspeksyonin ang Marina Mansion. Katwiran ni Garcia, naihain na nila ang closure orders sa Marina Mansion matapos ang operasyon ng Bitag at Manila City BPLO sa Yes, Jaca at Sight and Shot nang hindi pinaalam sa Bitag. Kasi natapos na yung trabaho namin eh. Once na natrabaho namin, hindi na kami napasok ulit. Dito naging mapaglaro ang isip ng Bitag kung bakit tila nabahag ang buntot ng inspektor ng Manila City BPLO sa pamunuan ng Marina Mansion. Hindi kasi tayo pwedeng biglang pasara eh. Siyempre ma'am, may due process yan. Mate-technical din tayo pag biglang natin sasara. Sa kabila nito, ipinakita pa rin ng Bitag kay Inspector Garcia kung gaano kadali para sa mga minor de edad na estudyanteng undercover ng Bitag ang pumasok sa Marina Mansion. 228. Yes, sir. Dito po 117. Ano, nakapasok na kayo? Nakapasok po kami dito sa Marina. Okay, sige. Sa transaksyon ng Bitag sa mga minor de edad na estudyanteng undercover, malinaw na nilabag ng Marina Mansion ang closure order na ipinataw kuno ng Manila City BPLO. Dalawang estudyanteng Bitag undercover ang muling pinapasok sa 525 Lodge. Nakapasok na kami sa room B22. Ano po, pwede na tayo? Minuto lang ang hinintay ng aming grupo para inspeksyonin ang 525 Lodge. Good afternoon po ma'am. Mag-check lang po tayo ng business permit tsaka municipal license sa City Hall po. Ano kasi yung mga ano namin sa opisina? Pagpasok ng Bitag at Manila City Hall BPLO, kapansin-pansin na imbis na business permit, mga litrato ng mga kilalang personalidad na ginawang lisensya ang nakasabit malapit sa counter ng 525 Lodge. Todo tanggi din ang empleyado ng 525 Lodge sa pagpapasok nila ng mga estudyante sa motel sa oras mismo ng klase. Pero mostly customer namin mga ano po, mga galing sa probinsya, tapos mga nagre-review, nag-board exam. Paano kung minor de edad? Hindi o kaya po may nakasulat dyan, minor de edad po. Ini-implement po ba natin yan? Opo. Paano nyo malalaman na minor de edad sila o hindi? Bata naman po yun. Para mapatunayan ding nag-aalok sila ng short time, muling tinawagan ng Bitag ang mga undercover sa loob ng motel. Di ba ang tanong mo kanina, transient lang kayo, tapos saglit lang, meron lang kayong bababa lang kayo. 2 hours yung kinuha namin, di ba? Yung 2 hours, hindi yung transient. Yung transient, iba yun. Iba yun. Transient po ba yun, ma'am? Sabi nila, saglit lang sila eh. Bakit kaya po sila magsasaglit? Magre-review sila. Hulog sa Bitag na nag-aalok ng short time ang 525 Lodge. Hindi dapat sila nagpapasok ng 3 hours, lalo na sa mga estudyante. Dahil kasi violation din po yan, based dun sa ordinansa, na hindi tayo pwedeng magpapasok ng mga naka-uniform, minor age. Kasi ang mga lodging in, ang mga permit niyan, ang services na dapat na nila, usually 1 day yan o kaya half day. Walang short time.